So, hi guys again and welcome back to my channel. So, now I'm using my iPhone 15 Pro Max for this vlog. So, itry ko lang kung maganda ba talaga yung quality ng video. Pero guys, pero okay naman, yung eyebags ko lang. So, galing lang ako talaga ng pasok. So, kakauwi ko lang. So, ngayon guys, balik tayo sa pagva-vlog about regardless sa pag-apply sa Taiwan. Ano yung mga concerns nyo sa punta dito sa Taiwan. So ngayon, meron akong sasagutin na question. So ang tanong nito ay kay Hippie Orange 5115. So ang tanong niya is, next naman about sa mga coworker mo na Taiwanese. Ano ang don'ts and don'ts? Don'ts and dos? And maganda na pakikitungo dyan ng Taiwanese sa Pinoy. Paano maiwasan ang mga toxic na Pinoy? So una tayo sa ano yung do's and don'ts? So, ano yung do's and don'ts? So, ito guys, disclaimer lang. This is based on my experience na nandito ako sa Taiwan. And, iba-iba naman siguro ang experience ng iba sa experience ko. So, probably siguro in general, ito yung maybe na ma-experience nyo din pag nandito kayo sa Taiwan. Regardless sa mga local, natatawag namin ng local people, which is yung mga Taiwanese na nandito sa, siyempre, mga local people na Taiwanese pala, sorry. So ngayon, ano yung do's and don'ts? So ako, I will give you a story na lang para at least somewhat relatable. So, nag-start ako dito sa Taiwan, siyempre galing ako office work, and then yung trabaho ko is pagbalik dito is, pagpunta dito is parang, siyempre, buhat, tapos grabe bugbog sa katawan, kasi nga buhatan yung trabaho. So, kailangan physical labor talaga yung trabaho dito. So, ngayon, ang experience ko with the Taiwanese people is, first impression last. So, yun yung na-realize ko na parang medyo, ikaw din magsasuffer pag parang inji ka sa kanila nung una pa lang inji ka na. So, dapat sa una pa lang is parang ipa-feel mo sa kanila, ipakita mo sa kanila na gusto mo yung trabaho mo. You give your best, and kung pwede pa lang na perfect ka na agad, gawin mo na. Pero syempre, there's no perfect naman, di ba? So yun yung na-realize ko talaga. Kasi nung una ako, syempre hindi ako sanay sa mga buhatan, hindi ako sanay sa mga labor na trabaho, hindi ako sanay kasi ang sanay lang ako is more on paperworks, ganun. So since parang yung namin is on display panels, kita nyo ng TV or screen ng TV. Screen ng TV, ang screen ng TV, yan yung parang binubuhat namin or basta binubuhat namin. I-imagine nyo na lang na binuhat namin. Ngayon guys, is na nakabasag ako. Hindi siya literal na basag talaga. Ang what I mean is kunting basag lang. Kahit basag lang na kunti sa gilid. Mostly sa gilid or basta mostly sa gilid kasi pagbuhat, diba? May mga may mga tools naman kung paano magbuhat, tuturuan ka naman. So since bago pa ako, yun, parang hindi ako cautious that time. Pero hindi yun excuse kasi yung mga ibang kasama naman is nagawa naman nila yung trabaho ng maayos. So yun guys, nabasag ko yung panels. So parang start nun, parang na-mindset na siguro sila, ay ito. Kasi meron kasi kaming parang sa work namin na ganitong department, ito yung gagawin mo, ganitong station, ito yung gagawin mo. So merong department or station na medyo magaan yung trabaho, meron na mabigat talaga. So ganun-ganun yung So nirealize ko, parati akong nilalagay sa ganun na work kasi nga, inji ako or not good. Nagigets nyo yung point ko. I hope nagets nyo. Kasi hindi naman, paano ba? Basta, first impression last. So, kung kaya nyong galingan sa work sa una pa lang, aralin nyo na lahat kung paano mag-intindi ng salita ng mga local people, ganon. So, yun, ang dos, dos, yun, isa siguro yun sa mga dos. Aralin nyo na agad yung trabaho. And, dapat, ito, pag magtanong sila or if magbigay sila ng instruction, dapat nyo agad. Pag hindi nyo naintindihan yung instruction, dapat ipaulit nyo. Ipaulit nyo either sa mga luma na ng mga Pinoy na nandyan sa kawork nyo, and ipaulit nyo sa mga kasama nyo na kasama nyo na mga 18 na matagal niya sa work nyo. So para maintindihan nyo, huwag kayong mag-assume. 'Di ba sa accounting rule nga, don't assume unless otherwise stated. So, huwag kayong mag-assume na alam nyo na yung instruction, na alam nyo na yung binigay. Kasi, sa una kasi guys, mahirap intindihin yung words ng mga local dito Taiwanese. Pero sa kalauna naman, sa sige-sige, magigets nyo na kung anong sinasabi nila. So, sa una lang talaga. So, that's why, it's okay na sabihin nyo na, can you repeat?
or I cannot understand, sabihin nyo na ganyan. Kasi ang hirap mag-assume na mga gawain nyo ng instruction na intindihan nyo, pero hindi nyo pala maintindihan. Kasi at the end of the day, pag magkamali kayo, sa inyo ang blame, hindi sa kanila. Kasi nag-confirm ka na tama yung naintindihan mo yung instruction, which is hindi pala. So yun yung dapat put sa mind nyo. So, base experience ko to kasi minsan nag-assume ako na ito yung instructions medyo mali pala, nag-yes ako, hindi pala. So, ipaulit nyo siya. So, yun siguro. And then, yung iba pa is, dapat, syempre, be kind. Diba? Since we are, since we are alien dito, tayo yung foreign workers, be kind sa kanila. Kasi, to be honest guys mababait yung mga local, yung mga Taiwanese people. Hindi sila ewan ko ba, basta for my experience, if i-rate ko sila, mababait sila mga tao. So, parang tulad din sa mga Pinoy, na if pangit yung ugali mo, syempre maging pangit yung ugali nila. So, parang ganun lang yun. So, if you are good to them, mabait din naman sila sa'yo. So, iba din naman yung pagiging sip-sip ha. So, if may makita mo na okay ka sa trabaho, hindi ka pala absent, ganon, you do your job well, and fast learner ka, so ganon. So, naman sila, friendly naman sila, and mapagbigay sila, and mabait sila. Ganun, yun yung first impression, siguro yun yung dos and don'ts, na parang base ko lang sa experience ko. I hope na gets nyo yung idea, kasi ang hirap kasi mag-jot down ako, but yun, binigay ko na with my own experience na. So, yun, paano maiwasan ang mga toxic na Pinoy? So, paano maiwasan mga toxic na Pinoy? Guys, hindi mo talaga maiwasan. For me, hindi mo talaga maiwasan yung mga toxic na Pinoy. Kasi kahit saan ka man nagtatrabaho, yung mga Pinoy talaga or yung mga kasama niya sa trabaho, meron talaga yan. So, ito lang yung tip ko sa inyo. So, focus lang kayo sa trabaho nyo. Focus kayo kung bakit kayo pumunta sa Taiwan. Huwag nyo nang intindihin kung anong sinasabi ng iba. To be honest guys, pagdating nyo sa trabaho, ang daming marites. Okay? Daming kapwa mo Pinoy, merong ganitong sasabihin sa'yo, nagchichismisan, hindi talaga maiwasan. Ako, I've experienced that here. So ako, labas tenga, pasok tenga, labas sa kabila. Tapos ito pa, pag may mga chismis, wag nyo nang dagdag bawas. So, kung hindi nyo man alam yung buong storya, wag na kayong mag-agree or mag-disagree or magdagdag. So, wag ganun. So, tayo lang dito ng mga Pinoy, so dapat tulungan tayo. Kung na-betray ka naman sa isang Pinoy, so wag ka nang maganti. Yan yung parang advice ko sa inyo na parang pag niloko kayo, wag na kayo manloko din. Ang motto kasi, always do good and be good to other people. So, ang pagiging toxic kasi is, nandyan talaga yan. So, tayo mismo sa sarili natin, hindi natin namalaya na toxic na pala tayo sa ibang tao. So, narealize mo, you are good, but sa kanila pala, hindi na pala. So, yun yung parang isang point ko dyan na somehow, nagiging toxic din tayo. And, kumbaga, yung level of understanding lang natin sa bawat isa, dapat yun yung pairalin. So, kumbaga, yung love, no hate, just love. Yun lang guys. So, yun lang yung parang mapapayo ko sa inyo. So, ayaw ko naman na parang, kasi, yung ugali kasi natin, ng bawat tao, mapa Taiwanese man or Pinoy, mayroong masama talaga, mayroong mabuti. So, dapat mananaig yung pagiging mabuti natin para sa bawat isa towards kung paano natin i-treat yung ibang tao. Kasi how we treat people is how we reflect kung ano tayo deep inside, kung ano yung pagkatao natin. So, yun lang guys. So, I hope na nakatulong ako sa inyo. So, this is very short vlog. So, shout out pala kay Sir Engineer Nels Burigshay. So, nandito na siya sa, ang company niya si Arcia Corporation. So, yun yung company niya dito sa Taiwan. So, shout out sa iyo, guys. So, thank you so much for watching this vlog. Tinry ko lang sa phone ko kung okay ba yung quality niya. So, yun. So, as I always said, always believe in yourself. And God is good all the time and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.